So kanina, no? Ang ganda, no? Sino dito yung na-bless ng worship? Amen. Talagang, ang ganda. Kanina sabi, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, Jesus. Tagal natin hindi nakanta yan, ano? Kasi, youth pa yata ako, kanta na yan eh. No? And, our message for today, try ko na iklian. Ayan, our message for today is about our true worship. Ano nga ba yung worship? Since yung mga messages ni Pastor this past few weeks, it's about going back to basics, no? And one of the lifestyle ng isang Christian, yung hindi lang basta Christian, yung matatag na Christian. Amen? Sabihin mo nga, ako ay isang matatag na Kristiyano. Sige, sabihin mo sa sarili mo, ako ay isang matatag na Kristiyano. Amen? Hindi tayo mahina. Ayan. And one of the lifestyle ng isang matatag na Kristiyano, marunong siyang mag-worship. Amen? Merong lifestyle ng worship. Living a life of worship. Sabi sa John chapter 4, verse 23, but the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such worship to Him. Okay? Sabi dyan, panahon na daw. Ito na yon. Panahon mo na. Sabi doon si Father, naghahanap siya. Yung totoong nagmamahal, sumasamba sa Kanya. Amen? Ikaw ba yun? Lagi dinedeclare ni Pastor, VOCC is a worshiping church. Tayo lang nakakaalam kung tayo nga ba yun. When you look inside your heart, naibibigay ba natin kung ano talaga yung worship kay Lord? No? Sabi dyan, naghahanap ang Diyos eh, nung talagang totoo na nag-worship sa Kanya. Yung totoong nagmamahal sa Kanya. And ngayon na yun, no? Ito na yung pagkakataon mo para maipakita sa Diyos na, uy, ako yun. Amen? Pag the presence of God is here. Confident ka ba na masasabi mo, ako yun? O parang nahihiya ka, yung kanina kumanta tayo, ay, wala, kanta-kanta lang. Ganda ng lyrics, nakaka-encourage. Yun. O talagang, binigay mo yung bonggang-bonggang best. O, di ba? Bonggang-bongga na, best pa. Di ba? O, binigay mo yung the best mo, na kinalimutan mo muna lahat, kahit na hindi pa bayad yung ganito, hindi pa bayad yung ganyan. Binigay mo kay Lord. Yun yung hinahanap niya. Confident ka ba na, Lord, ako yun ah. Di ba? O parang, ay, sayang, hindi ko nabigay yung the best ko kanina. No? Next, ano nga ba yung worship? Yan. Sige, sa simpleng explanation. When we say worship, sabi dyan, worship is to regard with great or extravagant respect, honor, or devotion. Great daw, extravagant, respect, honor, and devotion. Kapag great, kapag extravagant, 10 o'clock, 9:30 pa lang, nandito ka na. Huwag tayo last minute, extravagant nga eh. 'Di ba? Wala po akong pinatatamaan. Talagang lang. Katotohanan lang, tama?
'Diba? With honor with great respect, with great honor. Sabi nga ni pastor, ang imimit mo, si Lord. 10 o'clock sabi, 10:15, nag-aabang ka pa ng tricycle. 'Diba? Asan yung worship? Tapos pagdating mo dito, third song na. Sayang. Na-miss yung opportunity na mag-participate doon sa worship. Ganda na sinabi ni Ate Sel kanina, sabi niya, what a privilege na makisabay tayo sa mga anghel sa langit na nagsasamba sa Diyos. Do we even realize that privilege? To worship is a privilege. Amen? Mamaya, elaborate natin yan. No? So, ayun, nabanggit na nga. To honor and to show reverence. Ito, siningit ko lang. To put the Lord sa number 1 spot. Amen? Number 1 ba? Nasa number 1 ba? Or pag Sunday lang? Pag Sunday lang, o kaya pag may free time, yan. Di ako busy, okay, Lord, you can be number 1 now. Constantly, number 1 si Lord. Although, hindi na naman talaga ito real talk, no? Hindi na naman talaga natin mapaperfect. Kasi, walang plastikan. Tao lang din naman tayo, tama? Pero you do your best. We do our best to put the Lord sa number 1 spot. Amen? Amen. Ayan. So, worship. Ano nga ba paano ba mag-worship? Kanta-kanta? Paano ba mag-worship sa Lord? Sabi sa Romans chapter 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ano daw yung true and proper worship? Hindi naman sinabi dyan yung kanta-kanta lang Kasama yun. But ang sabi dyan, ang true worship natin kay Lord is we offer ourselves as a living sacrifice. Na ibigay mo yung buhay mo for the glory of God. Amen? Lahat ng areas ng buhay mo, sabi nga, whether we eat or drink, we do it all for the glory of God. Sabi doon. And, yun nga, previously, I had a conversation with Day, about career yan. Sabi ko, Day, paano mo na singit yung Christian life mo doon sa career mo? Sabi niya, ay, hindi ko sinisingit. Yung career ko, ang nasa center nun, si Lord. Amen? In all areas of our lives, si Lord nasa center dapat. Hindi yung parang kung kailan hindi ka busy, doon mo lang isisingit. Our life should be revolving around Jesus Christ. Lahat ng ginagawa natin, Lord, meron akong ginagawang ganito. May pinagpe-pray ako. Trabaho ko or business ko or family ko, make it the center. Make the Lord the center. That is the true and proper worship. Na actually, pwede namang hindi mo unahin si Lord. Kasi may choice naman tayo We were created with free will. But, sabi nga ni Paul, I urge you. Ano ba sa Tagalog yung urge? Parang in layman's term na lang. Parang awa mo na. Parang awa mo na, sabi doon, in view of God's mercy. God's mercy, God's grace, sabi nga ni Day, yung conversation namin, ang ganda, sabi niya, God's grace, everything that you don't deserve,
binibigay sa'yo. And God's mercy, everything na deserve mo. Kapahamakan, dahil sa katigasan ng ulo natin, kaparusahan, everything that you don't deserve, hindi binibigay ni Lord sa'yo kasi He is full of mercy. Sabi ni Paul, nakikiusap ako sa inyo dahil sa habag, sa kabutihan at habag ng Diyos sa atin. Offer yourself as a living sacrifice. Sambahin mo ang Diyos. Hindi mo ba nakikita? Buti-buti niya sa'yo. Amen? Ang dami nating deserve na pinigilan ng Diyos dahil siya ay mabuti. Kaya nararapat lang na ibigay natin lahat sa Kanya. Amen? Nasasabi ni Paul yun kasi si Paul, di ba mamamatay, siya noon? Mamamatay Christian bago niya ma-encounter si Lord. Ang dami niyang deserve na dahil sa lahat ng mga naging kagagawan niya. Tayo sa buhay natin, mga naging kagagawan natin hanggang ngayon, di pa rin naman tayo perfect eh. But in view of God's mercy, i-worship mo si Lord. Offer yourself as a living sacrifice. Amen. And that is the true and proper worship. Next, sabi doon, true worship is more than just singing. More than just singing, more than just dancing, or playing instruments for the Lord. Yung iba kasi, ang thinking nila sa worship, kanta, do kasama yon. That's part of worship. But worship really, it's a lifestyle. Dahil wino-worship mo siya, namumunga ngayon sa bibig mo. Nakakapag-create ka ng tono. Tama na. Si David, he worshiped the Lord so much na sa sobrang in love niya kay Lord, nakakasulat siya ng kanta. Amen. Yung music, yung dancing, bunga lang yan nung worship mo sa Diyos. It's more than just singing. And yun, give honor and reverence through our gifts is great. Kanina, sorry Allen, sample lang Total, sinabi na rin naman ni Kuya Bong kanina eh. So, sabi doon, through our gifts, sabi doon, ang mag-worship ka sa Lord na giving honor and reverence through our gift is great. Si Alan nag-sharing nung devotion ng music ministry, yun nga, alam niya na daw na yung service kay Lord, it's yung skills tsaka talents, given. Given na tama? But the heart, yun talaga, yung hinahanap ng Lord in service. Sabi niya, ngayon alam ko na. Praise the Lord. No? It's more than just magaling kang sumayaw, magaling kang kumanta, tumugtog, magaling kang magsalita. Ito kahapon, sabi ko sa kapatid, kanina pala, kahapon ba? Basta yon. Sabi ko, sabi ko, Victor, tama ba to? Tama ba tong statement na to na pwede kang mag-serve sa church na hindi ka nag-worship? Sabi niya, oo. O tama nga. Oo, pwedeng nandito ka. Pwede kang nandito ka kada linggo, on time ka. Pero yung heart mo, wala. Pwedeng nandito tayo ngayon, nakaupo. Pero yung heart, nasa bayarin, nasa kung saan. No? Pero ang hinahanap ng Lord, sabi, the Father is seeking such worship na yung puso mo. No? And yun ka, above the gifts, about the skills, the talents, the knowledge. Sabi doon, you know what else is a gift? Yung pinaka-gift na pwede mo maibigay, yung buhay mo. Yung buhay mo sa Diyos. Sabi ni si Cecil kanina, na i-worship mo si Lord na parang birthday niya. Yung nagbibigay ka ng gift, ano yung gift mo? Yung worship mo. Yung the best. Yung bonggang-bonggang best. Amen?
Amen. Ayan. Now, yan. Sasabi nga doon, sa next, bodies as a living sacrifice to bring glory to God. Hebrews 13:15. Therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. So, dapat bold na tayo. Hindi na tayo nahihiya na purihin ng Diyos. Naalala ko yung unang cell group ko. Nasa corporate pa ako noon. First time ko mag-cell group, 20 years old yata ako noon. Inaya ko sila. Nagsa-cell group kami every week sa office. Ang tawag sa grupo namin, Alive Alive. Siguro yung mga kasing edad ko, nabutan yung El Shaddai no na Ay, sorry. Alive Alive tawag sa amin. Sabi ganon, Alive Alive. Grupo nila Alive Alive. Kaya parang nahihiya ka na maging vocal sa sa faith mo kasi binibiro nila kami na parang, Alive Alive. Pero dapat pala, bold ka, na vocal ka, na magpasalamat sa Diyos. No, buti-buti ni Lord Mahal na mahal niya tayo Ba't ka nahihiya? Vocal tayo dapat. We praise Him, hindi lang sa buhay natin, na pag nakita yung buhay mo, ay, glory to God. Binago siya ng Lord talaga. Hindi lang yun, dapat vocal ka din. Sabi sa Psalm 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. O baka Sunday lang. Baka pag Sunday lang. No, every day, pagising mo sa umaga, vocal ka, Lord. I bless your name, Lord. You are so good to me. Ang buti-buti mo sa akin, Panginoon. Ang dami kong mga pagkukulang. Dami kong sa lahat ng pinagdadaanan ko, Lord. Nakikita ko pa rin na kumikilos ka. No, kahit na ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. Sabi nga ni David, dapat marunong tayo na yung dinidisiplina mo ba yung sarili mo? Na kahit malungkot ka, kaya mong utusan yung soul mo na, hindi, magpupuri ako sa Diyos. Na kahit ganito yung nararamdaman ko. Sabi sa somewhere in Psalm, sabi ni David, why are you so downcast? Sabi niya, kinausap niya yung sarili niya, bakit ka ba nalulungkot? Purihin mo ang Diyos. May moments ba kayo na ganon? Na kinakausap mo para kang Pero totoo yun, kailangan kausapin mo yung sarili mo. Hindi yung point na parang mababaliw-baliw ka na. Pero dapat meron ka yung dinidisiplina mo rin yung sarili mo na hindi ako malulungkot. Dapat yung mga hindi nga naniniwala kay Lord, kaya nila mag-mindset Tama? Tayo pa kaya? 'Di ba? So, it's a choice every day to give honor to God in every day of our lives. Mabalik ako doon sa sinabi ko kanina. Yun nga, na ang worship, it's giving glory to God, giving reverence. No, it's not just about the music. Minsan kasi, ito isa pa danger. Na worship is all about Him. It's never about us. Worship is about God, never about me. Minsan kasi, ang nangyayari, nagwo-worship ka kasi it makes you feel good. Tama? Minsan may kanta na may encourage ka talaga na, I'm gonna see a victory. Lalo na pag pag yung hirap yung kalooban mo, na, dalang-dala ka sa kanta. But again, it's never about our feelings. It's always about Him.
Amen. Amen. Minsan kasi parang ang naging mindset natin, guilty ako dito noon eh, na parang, para medyo gumaan-gaan yung pakiramdam ko. Makikinig ako ng worship song. But, sometimes we make it about ourselves na parang pag nakikinig ka rin ng secular music, di ba? Parang may mga secular music na pag pinakinggan mo, parang nakakalungkot lalo. Yung kay Nina, someday, someone's gonna love me. Di ba? The way I wanted you. Yung mga gano'n. Na parang, iniba mo lang, ginawa mo lang na worship song para gumaan yung pakiramdam mo. But no. It's about God. It should always be about God. It's not about us. Na kahit may nararamdaman ka, may pinagdadaanan ka, Lord, alam mo na alam ko, alam mo, na may pinagdadaanan ako. I surrender and I just worship you. Kasi wala namang makakapag-solve na iba eh. May mga bagay na powerless ka. Hayaan mo na lang si Lord, sabi nga ni Bel, naalala ko to sabi niya, hayaan mo na lang ang Diyos na magpaka-Diyos sa buhay mo. Surrender it all to Him and continue giving Him glory. Continue worshiping Him. It's never about us. Worship is never about us. Hindi ko feel kumanta. Hindi ko type yung song. Hindi ko type yung line up. Or hindi maganda yung lyrics. Or, mali yung may out of tune, parang nagiging critical na tayo sa or sintonado. Pumiyok yung mga gano'n. Pero hindi naman, it's not about us. It's about the Lord. No? Na kahit hindi mo type, kahit first time mo marinig yung kanta, you can still give Him the best. Kasi it's not about you. It's not about us. Amen? Amen po ba? Amen. Ayan. So, going back to worship, the very first record sa Bible about worship was in Genesis chapter 22. Specifically in Genesis 22 verse 5. Ito yung story ni Abraham. Tinawag si Abraham na doon sa Mount Moriah. Tama ba? Yan. Basta doon sa mountain, tinawag siya, sabi, Abraham, punta ka sa mountain, dali mo si Isaac, offer mo siya. Ganyan. So nag-gather siya ng mga wood, ganyan. Tinanong si Abraham ng mga servant niya. Yaman si Abraham may servant. Tinanong, sabi, Master, saan ka pupunta? Sabi niya, mag-worship lang kami ni Isaac doon sa mountain, tas babalik kami. Sabi niya, yun yung pinaka-first na account in the Bible where the word worship was mentioned. No? And if basahin nyo na lang sa Bible, Genesis chapter 22, makikita mo doon na si Abraham, kahit na sinabi sa kanya ng Lord na offer mo yung anak mo, walang patumpik-tumpik. Hindi siya nag-question na, Lord, bakit? Ang tagal ko siyang hinintay. Bakit o-offer? Ganon. Kasi malinaw sa heart ni Abraham na God is Almighty. Siya yung may control. And malinaw sa kanya, God will provide. Kaya, sige, go, Lord. It involved Abraham's heart and also yung willingness ni Isaac. Ayan. So, yan, na-note ko nga dyan, sabi doon, the heart that is willing to give to the Lord what matters most to us here in the world. Yung pinaka-importante kay Abraham. Most of the time, kung ano pala yung importante sa'yo, doon tayo china-challenge ng Lord. Amen. Yan yung, doon ka nagkakaroon ng parang crossroad na, anong gagawin ko? For example, sa trabaho, anong gagawin ko? Unahin ko si Lord? O ito? Ano yung number 1 sa akin? Napaka-challenging. Itong worship kasi, sabi ko nga kanina, it's a lifestyle, no? And it's truly a challenge to incorporate a worship lifestyle in our
life. Kasi yung mundo natin ngayon, fast-paced, tama, ang bilis. Diyan na nga eh. Di ba? Kalahati na ng taon. No? So sa loob ng 24 oras, sabi worship is a lifestyle. Sa loob ng 24 hours, majority ng oras natin, we spend sa work. Sample 8 to 5 yung work mo, tapos nagta-travel ka pa, 2 hours, papunta, pabalik. So, 8 to 5, 8 hours, plus 1 hour na lunch break, 9 hours, plus 4 hours na travel. Ilan na yun? 13. O, ilan na lang natira sa'yo? Diba? Ilang oras na lang yan natira sa'yo? Isisingit mo lang si Lord doon, matutulog ka pa ng 8 hours. Dapat, lagi mo siya kasama doon. Sa 24 hours na yun. Hindi mo siya isisingit. Doon siya, nandun siya sa gitna. He is the center. Sabi nga doon, the heart that is willing, doon talaga tayo sinusubok sa mga bagay na importante sa atin. No? Pero ang challenge, paano mo gagawin na number 1 si Lord dyan? No? And 1 Samuel chapter 16 verse 7, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Amen. Sabi kanina sa kinakanta natin, wala naman akong may bibigay eh. But ito lang, Lord, yung worship ko, yung heart ko. No? Pagdating sa Diyos, pagdating sa worship, walang mayaman, walang mahirap. Lahat tayo pantay-pantay. Amen. Kahit malaki yung offering mo, for example, mag-tithes ka ng 100K or ano, pero kung walang heart, sayang. Tama? Ang hinahanap ni Lord, yung puso. Ang sad kung wala. Sabi doon sa Matthew 15 verse 8, si Jesus mismo nagsabi nito. Sabi niya, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Nakakalungkot. May imagine mo ba na parang si Jesus mismo nagsabi na parang, anak, pumunta ka kanina, kumanta ka. Kaya lang yung heart mo, ang layo. Sad. Tama. Nalulungkot si Lord. Nalulungkot siya when our hearts are far from Him. Yun lang naman yung kaya nating ibigay eh. Amen? And in everything that we do, no, whether we eat, we drink, we do it all for the glory of God. When we sing, bigay mo the best. Bigay mo yung the best kay Lord. And living a life of worship, ultimately, is living a life of sacrifice and honor to the Lord. Hindi lang sa pagkanta, sa araw-araw natin na pamumuhay. Sa trabaho mo, worship Him. Nagda-drive ka, worship Him. Nagluluto ka, nag-aalaga ka ng baby, nagpapakain ka ng aso, kahit ano, worship Him. Sabihin mo sa Lord, pag malungkot ka, worship Him. Pag masaya ka, worship Him. Kahit anong nangyayari sa buhay mo, worship Him. Hinahanap ni Lord yung heart mo. Sabi, paano? Kung titignan natin yung heart natin, ano yung makikita natin? Paano yun, Sis Ena? I don't feel na karapat-dapat ako. Ang dami kong nagawa. Ang dami kong pagkakamali. Every day, nagkakamali tayo. Hindi man tayo perfect eh. Paano tatanggapin ni Lord yung heart ko? Si Lord, wala siyang pake sa nagawa mo, sa past mo. Kanina, di ba sabi, yung willingness
yung willingness mo at saka faith mo yung hinahanap ni Lord. Yung heart mo na willing. Yun lang, kahit anong laman ng heart mo. Mapagpipray mo yan. Sabi ni David sa Psalm, sabi niya, Lord, create in me a pure heart. Renew my spirit. Sabi niyang ganon. Hindi pag na-feel mo na may nagawa ka or feeling mo, di ka worthy, di ka karapat-dapat, pray ka kay Lord, Lord, tulungan mo ako, baguhin mo yung puso ko. Kunwari, may nagalit ka, Lord, tulungan mo ako. Baguhin mo yung puso ko. Diba? And by God's grace, binabago niya tayo. Amen? You can pray to the Lord na, Lord, alam ko na heart yung kailangan mo, but I'm unworthy. Create in me a pure heart. Kanina lang, nag-away kayo mag-jowa or ng misis mo, papunta sa church, tapos dito, kanta-kanta ka. You can pray to the Lord. Walang halong kaplastikan, Lord. Create in me a pure heart para makapagsamba ko ng karapat-dapat sa'yo. Tama? Amen. You can pray. Don't ever feel na ire-reject ka ni Lord. Basta willing lang yung heart mo. Willing ka na i-empty ni Lord yung heart mo. And He will fill you. Lagyan mo ng puso. Sabihin mo sa tabi mo. Lagyan mo ng puso. Yan, lahat ng ginagawa mo. Lagyan mo ng heart. Lagyan mo ng purpose. No? Ilagay mo si Lord doon sa sentro, hindi siya yung nasa gilid, nasa sidelines. Dapat siya yung center ng adoration mo, lahat ng ginagawa mo. No, ito question. Yan, patapos na tayo, okay, mag-alala. Tinanong sa akin din ito ni Lord. Pumasok yung 2025, talagang the Lord has been challenging me to go back what is really important. Ano ba yung foundation mo? Ano ba yung Kasi yun nga, sabi ko nga, lalo na pag matagal ka ng Christian, ang daling maisang tabi. Si Lord, akala mo, yung ginagawa mo, pero yung heart pala wala na sa Kanya. No? Tinanong ako ni Lord, sabi niya, hindi ka na nag-I love you sa akin. Sino din may mga asawa? Minsan natanong niyo na yung asawa niyo na, hindi mo na ako nilalambing. Hindi ka na nag-I love you sa akin. Eto tanong, kailan ka huling nag-I love you kay Jesus? Yung talagang totoong, Lord, mahal talaga kita Salamat. Thank you, Lord. Talagang, wala akong mabibigay Ito lang, Lord, yung heart ko. Palyado ko. Sablay ako. Pero Lord, thank you. I love you. Kailan niyo uling sinabi yon? Yung totoo lang Naisip niyo na ba yon? Puro tayo mag-worship ako para i-bless ako ni Lord. Bless na bless ako sa worship. Grabe, lakas ng tugtog. Ang lakas ng Pero yung heart, nandun ba? Nag-worship ba tayo dahil meron lang tayong kailangan sa Kanya? O nag-worship tayo dahil talagang mahal natin ang Diyos? Wala tayong ibang inaasahan, wala tayong ibang pupuntahan, kundi sa Kanya lang. Amen? Kailan yung huli? Kailan yung huling nag-worship ka na wala kang kailangan? Na talagang nag-worship ka kasi, Lord, buti mo, ang buti-buti mo. Sa kabila ng lahat ng kakulangan ko, ang buti mo po sa akin. Lord, wala akong kayamanan malaki, wala talaga ako mabibigay sa iyo, pero ito lang, Lord, yung heart ko. This is the only thing that we can give. Walang mayaman, walang mahirap.
Lahat tayo pantay-pantay kay Lord. Now, this morning, sabi nga doon, but the hour is coming. Hindi ka nakapag-worship kanina, opportunity mo to. Ngayon na. This is the moment that true worshipers, tayo yun. You can confidently say, ako yun. Lalabas ka dyan sa pinto, oh. Na-worship ko si Lord. True worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The truth that He is God, He is Almighty, He is the Creator of heaven and earth. He is the healer, He is the provider. He is in control. That is the truth. The true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Hindi dahil may kailangan lang. Hindi dahil it makes us feel good pag nagwo-worship. True worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Can you bow down for a moment? Pray to God. Come on, this is a moment for you. Seek your heart. Lord, reveal mo sa akin, totoo po ba na may mga pagkakataon, Lord, na marami akong ginawa na hindi pala kita na-worship, wala yung puso ko. Lord, reveal to me. And help me, Lord. Create in me a pure heart, Lord. Turuan mo ko, Panginoon, na tunay na magmahal, umibig, at magsamba sa iyo. Because this is our true and proper worship. The eyes of the Lord is seeking yung mga puso na tunay na nagmamahal at sumasamba sa Kanya. Yung hindi dahil may kailangan lang, pero tunay na nananampalataya. This is the type of worship that the Lord is seeking. This is your true and proper worship to God.